Muli po, magandang araw po sa inyo lahat mga ka-Pokemon. Narito po ang inyong munting lingkod, Just sa Trading. Mission Impossible po tayo mga ka-Pokemon. Help me grow this community, this channel, para ma-educate po natin ang ating mga kababayan when it comes to Pokemon investing and Pokemon collection, na ang focus po natin ay more on sealed products po. Na iiwasan po natin mga kaibigan, mga ka-Pokemon, ang pagbubukas. Sa ating pong pagkapatuloy ng discussions patungkol po sa sealed investing, tayo po ay mangongolekta ng mga products. Mangongolekta ng mga products po ng Pokemon na hindi po natin bubuksan. Iiwasan po natin ang pag-rip ng packs, no? Keep sealed lang po tayo, tulad po ng bundle na ito, especially po ng booster box. Hindi po tayo magbubukas. Iwan lang po natin yung plastic or yung boxes po, tulad po ng itong box na ito. Yung box na ito, hindi natin bubuksan, hindi natin pupunitin, para hindi po natin buksan yung mga packs na yan. So, we're just going to keep it sealed. At isa sa mga dapat ating bigyang pansin, yung time frame, no? Time frame po na long term po ang iisipin natin. It doesn't matter naman talaga kung long term po ang iisipin natin, yung mga 100 pesos, 300 pesos difference, or even 500 pesos difference. It's not gonna make a dent kung long term po ang pag-uusapan natin. Pero kung tayo po ay flipper or reapers, no, taga-bukas po tayo, then it's gonna affect the total investment po natin. Dapat makukuha po natin sobrang mura. Pero kung ang pinag-uusapan natin ay long term, then dapat hindi po tayo masyado ma-stress sa maliit na halaga. Maliit na halaga po kasi ang iniisip natin long term. So, yan po ang vital po sa long term na pinag-uusapan natin. Na at least minimum of 3 years po, mga ka-Pokemon. Let us keep it sealed 3 years. 3 years after the final reprint. So, more or less dapat mga 4 years old na po yung set, or hanggang 5 years old na talaga yung set since release. Yan po ang sa mga analysis ko po, based po sa English po. So, ibang analysis naman po talaga yung sa Japanese or sa Korean or sa Chinese. Iba rin po ang demand po kasi. Pero almost the same basics po. Don't open it, keep it sealed. So, yung mga Japanese din po tayo. Siyempre, Japanese, dyan naman po talaga nanggaling ang Pokemon. Dyan naman po nagsimula ang Pokemon. Yung Japanese po. Yan naman po ang original. Pero, most popular, in my own understanding, in my own experience, ay siyempre, doon po tayo sa English. Kasi naiintindihan natin, nababasa natin. And, mas stable po ang English. Mas mahal po ang English. At, mas desirable po ang English. So it all depends, no? Debatable po ito. Debatable po ito sa collector. So it all depends sa collector. But generally speaking, I'm more into English, mga ka-Pokemon. Yan po, isa sa mga factor na sinabi ko sa inyo ay time. And then second factor ay quantity, no? Dapat marami. Pero hindi naman kinakailangan biglaan marami, lalo na kung we are budget restrained, kulang po ang budget natin, hindi naman po ganoon karami ang income natin na disposable, na play money. So we're just gonna move and start small, no? Little by little ay mag-accumulate po yung ating sealed products o yung ating mga collection. So, wag po kayo magmadali. You need to educate yourself. Kailangan matuto kayo, mag-aral kayo. At hindi lang po basta bili ng bili. Kasi, syempre, very, very costly po ito. So, ano po ang gagawin natin, mga ka-Pokemon? So, start small. Kung saan po kayo familiar, yun po yung simulan ninyo. Magbukas kayo ng packs. Experience ninyo yung pagbubukas ng packs. Iba-iba po yung pull rates. Iba-iba yung hit rate na tinatawag. May mga difficulties, may mga ratio na iba 1:100, yung iba 1:500,
500, at lately po, nasa 1:1,000 itong chase card po ng Surging Sparks. 1:1,000. So andun na rin po sa category ng full weight ng Evolving Skies. May kahirapan na po. Sobrang dami mo nang i-spend na pera na income mo or budget mo para po ma-pull mo yung chase card na tinatawag. Yung chase card po na tinatawag. Ngayon ay SIR. Sa Japanese ay SAR po ang tawag. Sa English ay SIR, Special Illustration Rare. At yun na po yung mga chase card. And Sword and Shield, ang chase card karaniwan tinatawag po na alternate art. Yun po yung mga category nila, or yun po yung mga description po nila. Kuminsan nakakailo, but we will get the hang of it generally, no? Over time, as you immerse into this hobby, ay may educate tayo lahat at ma-orient po tayo lahat sa mga terminologies. At ang basic po, sabi ko sa inyo kanina, ay quantity and yung time. So isipin niyo po long term. At in a way, dapat ma-enjoy din niyo po yung hobby na ito. Not just of monetary value or monetary potential po, yung pag-appreciate po ng mga prices po ng booster box, ng mga items na ito. No, yung pag-appreciate po ng mga items na ito, hindi lang po 'yun. Dapat pleasurable po sa inyo ito, nag-enjoy po kayo. And then it's a plus, it's a bonus na kasama niyo po ang anak niyo na nag-open ng packs, nag-enjoy po kayo sa set na ito. It's going to be an experience with your family, no? Sa girlfriend mo, sa boyfriend mo, sa asawa mo, sa kasintahan mo, or sa fiancé mo, no? If you're doing it with your brother, with your friends, then it's a plus. Bonus po 'yon kung pareho po kayo ng mga interest. So, ito naman, when we are talking about Pokemon products, Pokemon franchise, sobrang dami po nilang items. So, parang unlimited po, no? Non-stop po ang kanilang trabaho, ang kanilang creativity, ang kanilang ingenuity na all the time they always have products para ma-pick yung interest ng mga enthusiasts, no, ng mga hobbies po sa TCG collection. Kaya yan po, palagi sila may products ngayon. So hype po tayo, FOMO po tayo, pero wag po kayo magpapadala sa ating emosyon. We should always think ahead, no? Kailangan maging wise po tayo. Especially po, sinasabi ko sa inyo, pinaghirapan po natin itong mga pera na ito, pinaghirapan ninyo, and it's not really easy to earn this income, yung budget po na ito, mga ka-Pokemon, mga kababayan. Kaya narito po ang Just a Trading para makasama kayo, matulungan kayo, supportan niyo po kami, like niyo po kami, at saka share niyo po, subscribe po kayo sa ating channel, at lumago po tayo, no? Maging posible yung imposible. I know this is so impossible, no? Pero hoping na may chance pa tayo. May chance tayo na mag-boom yung market natin, mag-boom po yung Pokemon collecting, Pokemon investing, at maging part po tayo ng path na ito ng mga Pilipino na talagang in sa Pokemon. May mga favorite characters kayo, may favorite characters tayo. So it's part of us, no? To tell you, hindi na po tayo bata-bata, no? Medyo may edad na rin po tayo. So sabi ko nga po, palagi sa ating Blue App, this is a toy for the big boys. So hindi po siya pangkaraniwang laruan, but still, no, parang nagiging bata po tayo because of this shiny cardboard, kung tawagin po nila. Shiny cardboard. They are only papers, but they are valuable to us, especially to us po. And they cost serious money. Totoong pera. Ayan po mga ka-Pokemon. Salamat po. Salamat po sa inyong pagsubaybay. Kaya ako po ay na-appreciate ko po yung suporta ng ating community sa Blue App. And then,
Papasok po tayo rito ngayon sa YouTube. So hopefully ay suportahan niyo po tayo. Suportahan niyo po kami, suportahan niyo po itong channel na ito. At in a way ay nag-giveaway rin po tayo. May share din natin, may palit po natin sa community. Every Saturday ay meron po tayong giveaway. Every Saturday nagpapamigay po tayo ng mga Pokemon products, sealed products po. So, this coming Saturday, abangan po ninyo, ay sisikapin natin, every Saturday, magpapamigay po tayo para makapag-share po tayo sa ating community. At, message nyo po tayo, message nyo po ako, especially sa Blue App, available po tayo doon, non-stop noon, 24 hours, for the community. Kahit anong tanong, kung ano po ang gusto nyong set, ano po ang gusto ninyong bilhin, ano po ang gusto niyo marinig sa akin na recommendations, anong set po, ano ang dapat unahin. So subaybayan niyo po, marami po tayong ipo-post na in a way ay mag-orient tayo, mag-educate tayo pa konti-konti, at in a way ay maturuan niyo rin po ako as a community, kasi this is going to be a learning curve for everyone. Mag-grow tayo together sa community na to. At habang lumalaki po, sa estimate ko, hindi pa ganun karami ang mga Pokemon enthusiasts dito po sa Pilipinas. Parang hindi pa ganun karami. Or even in the whole world, no? Wala pa talagang masyadong marami. Marami lang pumapasok because of the investment side. Or especially sa abroad, no? Sa US, marami lang pumapasok. Napansin ko because of the investment side. Ito po ay Paldean Fates sa mga interest, sa mga curious. Paldean Fates po. Ako po ay fan ng Lost Origin. Ayan, nakita niyo po yung mga sets natin. Ayan, newer sets. Ayan, nakatago po yung mga older sets natin, pero nito po muna yung mga newer sets natin para po ma-familiarize po tayo lahat. And as a seller, andito lang po yan sa living room. So, isa rin po sa mga perks, no? Isa rin po sa mga perks na nai-enjoy ko, yung mga sealed products po natin, sealed products ko po. Andito po ako sa living room namin, naka-display lang po siya. So, ito po yung mga perks, no? Makulay po ang living room ko, kaya ayan, sealed po sila, hindi po nabubuksan. Ayan, andyan lang po sila. So, they will never lose their value. They will appreciate yung value. Tataas po ang kanilang value, mga ka-Pokemon. So, yun lang, no? Pagka dito sa living room, medyo minsan-minsan lalakad ako, parang bigla na napapasok sa isip ko, nabubuksan. Then, yun lang, no? Na napapagastos. Or, pwedeng mag-lost money. Kasi, pag binuksan mo yung packs, dun po mawawala yung value niya. Most of the time, mawawala yung value niya. So, hindi po kayo palaging panalo. Hindi po kayo mananalo palagi. Because, you're opening packs. And, you lose the value when you open them up, the packs. Not 100%, pero around it depends with the set, no? It depends with the set. It depends how much the entry price, kung magkano niyo po nabili. It depends kung gaano po yung kahirap yung pull rates, no? Yung random po talaga yan, random. So it all depends, pero most of the time syempre you lose money. So that's how they create the value. That's how they create the value. Dito po sa Pokemon. Kasi yung the thrill of the chase, no? Kasi kung gagawa po sila ng halimbawa, sabihin na natin, okay, ito sabihin natin, every temporal forces booster box may makukuha kang chase card. So yung makukuha ang chase card, hindi po tataas ang value. Kasi sobrang dami, 'di ba? Sobrang dami, magiging common na po siya. So, pag yung chase card ay common na, so babagsak ang presyo at dadami ang supply at hindi po magiging demand. Hindi po magiging mataas yung demand kasi sobrang dami ng supply at hindi nagugustuhin ng mga tao kasi madaling ma-pull yung card. So, that's how they create the rarity, no? That's how they create the value. Yung pinaghihirapan mo yung card, no? Mahirap makuha yung card. So, doon nakikreate yung artificial value po. So, yan po yung galing ng Pokemon franchise at yung mga
TCG companies, nag-create po sila ng artificial value. Kasi nga, ayan, tulad po nito, you have to reap 1,000 packs. So, how much will that be, no? You have to reap the 1,000 packs. More or less, no? Or paano pa kung hindi pa lalabas, di ba? May mga posts sa Reddit na itong Lost Origin, nag-open sila ng 1,200 packs pero wala pa rin si Giratina alt art. So that's how they create the value. Yung the thrill or the fun of the chase na hindi mo makuha yung card, hindi mo mahanap yung card. So bukas ka ng bukas ng bukas ng bukas, kaya bili ka ng bili ng bili ng bili hanggang kumikita po yung Pokemon. At yung card na yon kasi rare, gusto na lahat ng mga tao makuha. Kasi nga hindi hirap sila makuha. So nag-appreciate po yung value. Bakit po? Yung sinabi natin, the law of supply and demand. Meron demand kasi hindi nga po mahanap yung card. Nahirapan po sila hanapin yung card. Kasi sobrang dami ng biniling packs, hindi pa rin mahanap. So yung demand nandyan. Lahat ng tao gusto magkaroon noon ng card na yun. Yung Pikachu SIR. Yung Pikachu SIR po, mga ka-Pokemon. Yun po yung tinutukoy natin. Lahat ng mga tao gusto mahanap yun. Pero kokonti po. Kasi ang dami na nabuksan. You need to open more or less or at least 1,000 packs bago po makita o mahanap yung SIR Pikachu. So kung ganun po ang mangyayari, gaya po ng tinatawag nilang yung Moonbryon, yung art po ng Evolving Skies. Yung Moonbryon po, yung Umbreon, mga ka-Pokemon. So ganoon din, napakahirap po ng pulse, no? Napakahirap po ng pulse, napakabigat po ng dating ng Evolving Skies actually. Ang hirap po, ang daming losses diyan para ma-pull po yung card na yun. Especially right now na at least nung nasa 1,000 pesos na po, mahigit 1,200 na po siguro yung packs na yan. Ngayon, as of recording. Ayan po mga ka-Pokemon, no? Basic guideline na kung bakit po nag-appreciate yung value ng mga cards na yan, na artificially made na rarity or scarcity ng item, ng card. Merong demand, pero kukunti yung supply. At kapag madali naman ang pulls, then tulad po ng Obsidian Flames, tabi ng Obsidian Flames natin. Tulad po mga ka-Pokemon ng Obsidian Flames, madali yung pulls. So, yung price ng chase card, palagi may Charizard, no? Maraming chances for the Charizard. So, hindi po siya gaanong mahal ngayon as of recording. Pero pwede pa rin po mag-appreciate, we don't know, yung sentiment ng mga customer o ng mga enthusiast sa Pokemon. So, hindi natin lamang overtime, no, kung paano po mag-appreciate yung value na yan. Pero right now po, syempre, dahil mas madali po yung pulse, then mag-depreciate po yung value. Pero fluctuating po yan, no? So hindi na po ganun kalaking itataas noon, pero yun po yung chase card po ng Obsidian Flames. Yung SIR Charizard, mga ka-Pokemon. So yan po yung mga basics natin ngayong araw na ito. Ako po ay nandito para tumulong, number one, sa mga newbies, sa mga papasok lang po sa hobby na ito, para ma-educate po sila. I'm also speaking for some veterans when it comes to investing or when it comes to Pokemon collecting. Kung na-appreciate niyo po itong channel natin, then paki-like po, subscribe, at we are traveling this path of educating the community, educating the country, our nation, no, yung hobby na ito sa kabuuan bilang mga Pilipino, no? Kasi panay mga Americans na lang panay mga foreigners, pero paano naman po yung mga ordinary mga Pilipino, yung masa, yung mga kababayan po natin na in a way they also need some time para magkaroon po ng isang pagkakaabalahan, isang hobby po. At in a way ay merong chance po makapag-invest paunti-unti. Hindi naman po kailangan biglaan. Don't do it, no? Lalo na po kung uutangin po ninyo or
Lalo na po kung hindi niyo po ho na-prioritize yung mga necessities po sa bahay po ninyo, sa tahanan po ninyo. So, unahin niyo muna yung needs ng anak ninyo, needs ng family, needs ng asawa, syempre. Yan, ng mga commanders po natin. Yan, unahin mo na yung necessities, no? Yung mga pagpapagamot, yung mga medication. Unahin mo na yung necessities, yung kuryente, yung pagkain, syempre. So, yan po, mga ka-Pokemon. Basic advice po natin. At maraming po salamat muli. Ayan, hawakan natin itong Paldea Evolve. So, next time, no? Sa next record natin, sa next upload natin, ay mapag-usapan natin kung ano po yung mga products ng Pokemon, no? Generally speaking, no? Kasi marami pong products ng Pokemon. So, yan po, mga ka-Pokemon. Mission Impossible po ang Just a Trading. Samahan niyo po kami at tulungan niyo po kami. Maraming po salamat sa inyo. Mabuhay po ang ating mga kababayan. Salamat po.